Alright, tayo po ay nagbabalik dito sa Triple H 100.1 FM Radio Tagumpay. At welcome po sa ating pangalawang oras. So, sa ating pangalawang oras, meron tayong makakapanayam. So, ayan, introduce ko na siya. Ito po ay si Teacher Shelo Franklin um, ng Tagalog of, ano ba yan? Nakalimutan. Tagalog School Yeah. of Art. Tagalog School of Perth. Pasensya na po. Bigla ako nawala. Alright, so siya po ay makakapanayam natin. Ito po ay ito po ay bahagi ng ating ikatlong linggo ng pagse-celebrate ng ating buwan ng wika. So, wag na natin patagalin para mas lalo natin siyang makilala. So, ayan po si Teacher Shelo Franklin. Say hi po. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, si Eri, si Christy, at ako'y natutuwa at ako'y inimbitahan ninyo para maging panauhin ngayon sa inyong palabas. Ikinagagalak po namin na Ayan. na makasama po namin kayo dito sa Radyo Tagumpay. So yes, as you mentioned po, makakasama natin sa ating panayam si Ate Christine, si Warley, at ang ating very supportive na techie guy from Canberra, si Andrew Russell. Say hi, Andrew. And Warley as well. Ayan. Christy. Ayan. Hmm. Ayan. Siya po ang ating napaka very supportive talaga na techie guy. Talagang yan. Maasahan po natin siya. Anyway, so nabanggit po rin dito na kayo po daw ay contributor sa PERT na nag-interview para po sa SBS Radio Filipino program for 7 years. And now, nagko-contribute din po kayo sa the Philippine Times. And naging active po kayo sa Filipino community, talagang nagano po kayo, masipag na masipag, at ngayon po ay presidente ng Kababaihang Maka Rizal. So ngayon po, yes, bukod po sa aking mga nabanggit, so baka po meron pa po kayong gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig para po mas makilala po kayo. So, bali, yun na nga, ang pangalan ko ay Shelo Potenciano Franklin. Galing akong Quezon City, doon ako pinanganak at lumaki. Ang nanay ko ay from Nueva Ecija at ang tatay ko naman ay galing sa Laguna. Apat ang aking mga kapatid at yan ay puro mga lalaki. Ako lang ang nandito sa Australia. Parang Ah, parang opposite po kayo nung kanina nakapanayam namin. Siya lang mag-isang lalaki at puro babae. okay. Siya lang din po Yes, ang mag-isa rito sa Australia. So that's right. ngayon kayo Yeah. po, babae, Mm-mm. at kayo lang din mag-isa at puro Oo. lalaki din naman kapatid. Ayun. Anyway po, So, yeah, go ahead. So, pero bago ako nakarating dito sa Australia, actually, ang una kong pinuntahan ay Japan. So, tumira ako doon ng 3.5 years at doon ko na-meet ang aking asawa na Australian. Kaya ako nakarating dito sa Australia. So, that was January 1995. And then, medyo malayo sa katayuan ko ngayon. Dati akong computer programmer and I did that for mga 18 years. Ngayon, mapunta ako dito sa Filipino Association. So, syempre, nagsimula yan. Isa lang ang asosasyon dito sa Perth. Pero nung maging popular yung 457 o yung working visa, doon dumami ang mga Pilipino dito sa WA. Ngayon nga nasa between 35 and 40,000 na yata kami rito. So marami na. Nung dumami na, doon dumami na rin ang mga asosasyon ng mga Filipino dito sa Perth. Marami dyan, kind of specific yung purpose nila. Meron dyan sports lang, pang basketball, pang volleyball. Yung iba naman religious. Pero karamihan, social. So, merong mga party, fundraising, ganun. Which is good kasi yun yung nagiging parang outlet namin dito. Doon nagkikita-kita ang mga Filipino.
Doon kami nakakakain ng mga pagkaing Pilipino, yung Mm. ganun ba? Nasa-celebrate natin yung mga tradisyon natin sa Pilipinas. So magandang ano yan, ah, meron kayo sa inyong community, mga association na ganyan. Nice. Ako po, Michelle, I'm excited to know how you went from from dealing with programming languages to Filipino language and tinuturo nyo pa. So, can you talk about Tagalog School of Perth? Paano, kung kailan nag-start yung unang klase ninyo, and then kung ito ba ay open din sa ibang lahi other than Filipinos? Actually, nung maliliit pa yung mga anak namin, noon pa sana gusto ko nang matuto yung mga anak namin na matuto ng Tagalog, pero walang nagtuturo dito sa Perth. So, nangyari nung mga 11 years ago, nung in-between jobs ako noon, naisip ko, ako na lang kaya magturo. So, Mm. doon nag-start, yung nag-research ako mismo yung nagsulat ng mga lessons, and then yun na, nag-start na ako mag-advertise. Tapos, yun na, nung first day na, mabuti na at maganda ang naging turnout. Yung very first day namin, I think we had 27 students na nag-turn up. Wow. Oo, and puro adult siya. Ganon. So, yun ang naging common na sa mga estudyante. Either sila yung mga partner ng mga Filipino or sila yung mga half-Filipinos na lumaki dito sa Australia pero hindi natutong mag-Tagalog. Ganon. Mm. Mm-mm. Teacher, So, hanggang mm. ngayon, yun ang Mm. very common. Yung ilan, meron silang business or ano sila, mga volunteer sa Philippines. Ganon. Is this mainly face-to-face po or meron din kayong online classes? Mm-mm. So, mainly face-to-face kasi yan ang preferred ng mga estudyante. Pero, ino-offer ko rin ang online. Actually, this term meron kaming online para dun sa mga nagtatrabaho sa malayo. Lalo na ang WA, very, di ba, masyadong malawak. So, Mm. yan, yung mga FIFO, fly in, fly out, sila ang mga usual na preferred nila yung online. Ayan. Pwede ko rin i-enroll ang aking asawa diyan, Pwede. Maya imbitahan natin ang ating mga kinig. Mm-mm. Ang susunod po naming katanungan, puwede niyo po bang ibahagi sa ating mga arty friends kung paano kayo naging involved sa teaching at Filipino class and what you enjoy the most? Dahil na nga sa sinabi ko kanina, yung mga anak mismo, gusto kong matuto sila. But then at the same time nga, naisip ko, why not extend sa iba? You know? So, turuan ko na rin yung ibang mga interesado. So, kaya ko naisip na simulan itong Tagalog School of Perth. Sorry, ano yung isa mong tanong? Ano pong nai-enjoy niyo the most? Yes. So, para sa akin, yung mga reaction na ganun pala yun. Yung pagka mas naiintindihan na nila yung kultura natin, pag Hmm. nakikita nila na hindi lang pala sila ang nag-iisa, hindi lang yung asawa nila ang ganun, na Hmm. meron palang ibang tao na ganun din. Yun nga, yung pagpapalawak ng understanding nila tungkol sa atin, sa kultura natin. And I would like to say na pati yung relationship nila nagiging mas mabuti. You know? Dahil sa Tagalog. Nagkakaintindihan. Oo, mas nagkakaintindihan sila. Sa Mm. akin yun, kasi ano yun something na beyond teaching words. Hindi lang yung words, hindi lang learning how to speak, but yung relationship, I think mas malalim na ang kahalagahan nun. So, Hmm. ngayon po, since you mentioned earlier na puro adults po like lahat ng mga estudyante nyo. So, ano naman po yung mga, syempre meron tayong hindi lang mga Pilipino na hindi marunong magtagalog, meron ding ibang lahi na gustong matuto magtagalog, di po pa? So ano po yung challenges nyo naman? Siyempre nag-uumpisa sila para silang zero knowledge talaga sila. Ano po yung naging challenges po na paano nyo sila para matuto sila ng Tagalog? I think ang number one dyan, yung memorization. Kasi dahil nga adults na sila, hindi sila kasing dali turuan ng mga bata. Right?
Tapos, nandyan pa yung trabaho nila, karamihan sa kanila busy. Mm. Wala silang maraming extra time para makapag-aral, para makapag-memorize, or makapag-practice. And then, yung isa rin yung pronunciation nila. Mm. Kasi, syempre, meron silang Australian slang, accent, ganon. So, hindi mo maiwasan yan. Parang So, ano, I think yun ang challenges na hinaharap nila. parang imbis na salamat po, salamat po. Oh, may R pa yan. Salamat po. Yes, tama Di ka ba? dyan. Ang dagdag ko lang, Miss Shelo, I think naano ako sa kwento nyo na Mm. kaka-inspire kasi mother na kayo, teacher pa kayo sa inyong mga anak. I think and then teaching adults na Pilipino na hindi makapagsalita ng Tagalog at yung mga mga Australians o ibang lahi na hindi na gustong matuto rin, I think that gives you a rewarding experience as well. I think kahanga-hanga yun talaga na makatulong din sa ating mga kababayan at sa ibang lahi. Kaya Salamat para po. sa akin, yun talagang satisfaction ko yung makita sa kanila, sa mga expression, sa mga mukha nila, no? And then, obviously, pagka marunong na sila, natututo na, yung understanding ang unang-una dyan, mas marami na silang words na napipick up. Noon, talagang walang-wala silang maintindihan. Ngayon, marami na. Yung ganun ba? Pero syempre, ang next challenge sa kanila, nahihiya silang gamitin. And alam mo Mm. naman, ang first reaction ng mga Pilipino, tatawa. Kaya Mm. nga lagi kong sinasabi sa kanila, huwag niyong personalin kasi ganun talaga kami. Masayahin lang kami. Hindi kami kumbaga nangiinsulto or what. Tama. Yun, at talagang ganun lang yung nature natin. Pala Mm. masayahin tayo. Masaya. Kaya nga Mm-mm. baby face tayo di ba? Yeah. Oo nga, Kasi smiling we're eh. always smiling. Tama. Oo. Oo, kaya nga yan yung advantage sa ating mga ano din. Kaya Smiling face. smiling face. So ngayon, di ba? Yeah, go ahead, Ate Christine. Sasabihin ko rin po sana, pwede niyo po bang i-invite ang ating mga listeners? Ito na po ang inyong pagkakataon, kung paano po sila maka-enroll sa inyo or makahingi ng impormasyon through your social media or your contact details. Ito na po ang inyong pagkakataon para Yes. anyayahin po ang ating mga arty friends. So, hanapin niyo na lang po kami sa Facebook, Tagalog School of Perth. Nandyan po lahat ng ating contact details, ang email, ang phone number, and you can message us na rin sa mismong Facebook page. Pangalan ko rin po, Shelo Franklin. Mahahanap nyo rin po ako. Pwede nyo rin po ako diretsong i-message. And gusto ko lang pong sabihin na malapit na po magre-release din po tayo ng children's books. Wow. So, Taglish yan. Oo, na talagang dinesign ko siya para maging katulong ng mga magulang and also mga lolo't lola na para turuan ninyo ang inyong mga anak at mga apo. So, pwedeng-pwede niyong gamitin parang bedtime story ba? Parang ganon para maturuan sila. Kasi, syempre, yun na nga kasama sa research ko, yung paghahanap ng mga libro, napansin ko, ang dami kong nakitang mga Taglish na mga libro na ang hihirap ng Tagalog. Ang hirap sundan, no? Sabi ko, paano itong matututunan ng mga bata? So, ginawa ko siyang mas simple pa. Tapos basta abangan nyo na lang, malalaman ninyo kung kailan na siya lalabas pag finalo ninyo kami sa Facebook or pwede rin kayo mag-email directly tagalogschool@gmail.com. Ayun po ang mga information. So ngayon po, congratulations po dun sa book na ibabahagi niyo sa ating mga tagapakinig at sa ating mga mga tao dito sa Australia na gusto matuto mag-Tagalog. So actually dalawang merong 'di ba sabi niyo po Tagalog English, may siya. So nagtuturo ka na ng Tagalog, ikaw din na matanda na hindi mo alam ang English sa yung Tagalog sa English, matututo ka rin. So it's po. Dual purpose. Oo, maganda. Yes. Maganda siya. Tanong ko lang, go Sige on, po. go on. Go, Arlie. Hindi, yung sa akin po kasi, Michelle, fun question lang.
Mm-mm. Nagtuturo din ba kayo ng mga mga expression natin sa Pilipinas na charot, ediwaw, yung mga Yung mga Gen Ano Z na lang na yan, expression. additional na lang yan. O lagi ko yeah. silang ina-encourage kung meron kayong makikita, meron kayong natanggap na message o may nakita kayong comment sa ganito ganyan tapos hindi nyo maintindihan, i-bring up nyo lang para ma-discuss natin sa klase. Wow. Ganon. Nice. Yung Mm-mm. klase niyo po ba weekends or Hindi, at weekday. nighttime? Nighttime, Weekday, oo. So nighttime. actually After. mamaya meron tayong online classes mamaya. Alright. So, Yeah, Okay. Mm-mm. ayan, maraming salamat po sa impormasyon na yan. So ngayon po, since buwan ng wika ngayon, so meron po, syempre, kailangan po talagang may babahagi po kayong tula sa amin. Kung sinulat, siguro may ilang taon na rin ang nakararaan. Ayan. Syempre po, Ayan. para po ma-encourage natin ang ating mga tagapakinig na matuto ng Tagalog, Oo. basahan po kami ng inyong tula. Ayan. So, ang titulo nito ay Tagalog. Ang sarap magtagalog sa ibang kapwa Pinoy, lalo na sa ibang lugar at iba ang kasanayan. Kahit paano'y wari kang nasa Maynila lamang, kasamang kaibigan at nagkakasiyahan. Di mo batid ang lungkot, kahit sandali limot, ang tunay na ninanais ng pusong naghihinagpis. Naghahanap ng saya kasama ang kabayan dahil ang mahal sa buhay ay malayong nakawalay. Kaya't kahit munting bagay, ako'y napapalagay tuwing magtatagalog sa tengay matamis na tugtog. Salamat po. Ayan, maraming salamat po. Ganda-ganda naman. Talagang Naka-goosebumps. Ayun. Ang sarap nung ang sarap nung Oo, part na sa tuwing Mm. magtatagalog, sa tengay masarap na tugtog. ang Oo. sarap. Yun, ang Yes. ganda ng pakinggan. Rhyme na rhyme. Tama. So, kayo po, ano pong yun na lang, dahil limited na lang oras natin, so pwede po kayong mag-share or ano pong pwede nyong Promote. i-promote na sa lahat ng mga gustong diyan na yung mga iba kasi, yung iba, mga pinanganak nila yung mga anak nila, mga Pilipino pinanganak nila dito at ayaw nila turuan ng Tagalog. Ano pong pwede nyo i-share sa kanila? Ating mga Pilipino, karamihan sa mga magulang, pinaprioritize natin, matuto sila ng mag-Ingles. Kung nandito kayo sa Australia, hinding-hindi problema ang matutong mag-Ingles. Talagang matututo ang mga bata. Kaya ini-encourage ko ang lahat, Tagalogin ninyo or kung ano yung dialect ninyo, yun ang gamitin ninyo sa bahay. Please. At yung mga nasa Pilipinas, lalong-lalo na. Kasi papaligiran tayo sa Pilipinas naman ng English. Tayo lumaki yung mga kaidaran ko, lumaki sa Pilipinas na ang radyo, ang TV, ang mga movie, sinehan, lahat yan puno ng English. Hindi na natin kailangan mag-English pa sa bahay. Nakakahiya na tayo lumalaki sa Pilipinas tapos hindi tayo marunong magsalita ng sarili nating wika. Please, wag na wag niyong mamaliitin yun dahil napakalaking bagay ang marunong magsalita ng pangalawang wika. Ayan, maraming Ayan. salamat po. Ayan. At Maraming salamat din sa inyong lahat. Ayan, muli si Teacher Shelo Franklin, teacher at founder ng Tagalog School of Perth. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na ikay makapanayam ngayong gabi. Kami po ay maraming natutunan. Salamat din. Ayan, maraming salamat po. Mabuhay!